Yes, Lord. Hallelujah. Sino po sa umaga ito ang magsasabing nagkulang sa kanyang Panginoon? Wala po ba, no? Sino po yung pinagpapala lagi ng Panginoon na naranasan niya ang Panginoon na hindi nagkulang? Taas po natin ang kamay. Lahat po tayo pinagpapala ng ating Panginoon dahil ang Panginoon kailan may hindi nagkulang sa atin. Amen po ba? Kaya upara natin laging purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Purihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito. Gawin natin isang panalangin sa Kanya. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Isa pa, simulan sa umpisa. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang inipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang,
Yes, Lord. Hallelujah. Tunay na ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang hanggan sa bawat sasabi ng Diyos. Hindi ka nagkulang sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Diyos, sa bawat sasabi, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung isang aming nararanasan, Panginoon. Kailanman, Panginoon, hindi ka nagkulang, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa bawat sasabi, Panginoon, o Diyos. Hallelujah. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord. Hallelujah. Noon pa man, Panginoon, ay inibig mo na kami, Panginoon. Kayo ang tumawag sa amin, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, na naririto, Panginoon, na patuloy na umaasa sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala, Panginoon, sa dakilang biyaya na iyong nila sa bawat sa amin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Maging sa mga buhay namin ito, Diyos, na alam namin kulang upang ibigay sa iyo, Panginoon, ialay, Panginoon. Ika'y patuloy na naririyan, Panginoon, sa amin, O Diyos. Patuloy na gumagabay, Panginoon, at kailanman hindi mo kami iiwan, ipababayaan, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At lahat po ay magsabi ng Amen. May Lord, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tunay na napakasarap magpuri sa ating Panginoon, di po ba? Parang walang nag-e-amen, ha? So, yung lakas na binigay sa atin ng Panginoon, ubra natin laging ipagpuri sa ating Panginoon. Ibigay natin lagi yung the best para sa Kanya. Amen po ba? Amen. At sa mga bago nating mga dating na mga kapatid, welcome po ulit kayo sa ating bahay sambahan. At purihin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng awiting ito, kamustahin natin ang ating mga kapatid. Ikutin po natin sila. At kamustahin po natin ang kanilang mga kalagayan. Magkamustahan po tayo sa pamamagitan ng mga awiting ito. Sige po. Woo! Sige po, kamustahin natin ang ating mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah. Pagpurit pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan at makailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aming sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Woo! Thank you, Lord! Pagpuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aming sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y
sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aming sasambitin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aming sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'min. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Woo! Yes, Lord! Thank you, Lord. Hallelujah. Woo! Tunay na kayo sarap pagpuri sa ating Panginoon. Amen. O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, at nuya sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig, sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Hallelujah! Na sama-sama na mag-alay ng pagsamba, tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Yes, Lord! Natili tayo! O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at pagdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig, sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, sa nag-iisang Diyos, Jesucristo. Yes, Lord! Dito sa portion na to, ha, kayo papalakpak, ha, papalakpak kayo, ha. Dito. Okay. Wow. Pumalakpak, umindak, okay, lumundag at umiyak. Dito naman sa kapila. Pumalakpak, dito naman sa portion na to. Lumundag, 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 woo! At umiyak. Tayo po lahat. Pumalakpak, tayo po lahat. Umindak, lumundag, woo! At umiyak. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na
sama-sama na umawit ang papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ang papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Yes, Lord, hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Kinakapos po, hininga ko Pero yung kabutihan ng Panginoon ay nananatili sa atin. Amen po ba? Kaya't abitin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. Amen. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You had led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived of the goodness of God. Oh, hallelujah, Lord. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Once again, hallelujah. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running up to me. Your goodness is running up to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up to me. Your goodness is running up to me. Your goodness
goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. In all my life, you have been faithful. Yes, Lord, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. In all my life, you have Lord, been glorify you, God. so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. oh, I will sing Of the goodness of God. oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Your name, hallelujah. Yes. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, Lord, hallelujah. A thousand generations falling down in worship to sing the song of reverence to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah.
the song forever to the Lamb. Thank you, Lord. And all who walk in freedom and give you His name, we sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear our sing. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay na yung pangalan ng mananatili, Panginoon. Walang makatatalo sa iyo, Panginoon. Walang anuman sa amin, Panginoon. Kundi kayo ang lahat, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka lagi sa aming buhay, Panginoon. Sapkat kayo ang lahat-lahat sa aming, Panginoon. Kayo ang una at katapusan ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na mananatili, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, sa iyong dakilang kapangyarihan, Panginoon. Dakilain ka, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Bigay natin ang malakas na papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Glorify your name. Thank you, Lord. Sige po. Bago po tayo maupo, pwede po bang sabihin po natin sa atin pong mga katabi, mahal ka ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Sige po, pwede na po tayo makapo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, praise and worship team. Amen. Check. Muli po, isa pong magandang umaga sa bawat isa po sa atin. Pinagpala po tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Lahat nga po ng pinagpala ng Panginoon, sumigaw po ng malakas na Hallelujah! 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 Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Ipagdiwang po natin ang katapatan, ang kabutihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. No? Pasalamatan natin siya, dakilain natin siya, papurihan natin, awitan natin ang Panginoon. Dahil ang Diyos po natin ay ang Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay. Sabihin niyo po, tagumpay. Pinagtagumpay po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Tayo po yung mananagumpay. Hindi po natin alam, itong mga nakaraang araw, maraming bagay na pumipigil sa'yo. No? Humahad lang sa'yo para magpunta sa church at sumamba ngayong araw na to. Baka kanina lang merong humahad lang sa'yo, pero narito ka ngayon, pinagtagumpay ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pinagtagumpay ka ng Panginoon. Amen? At yung mga nanonood online, no, hindi ka napigilan ng distansya. No, nakiisa kayo, nakisalong buhay ka ngayong araw na ito, pinagtagumpay ka ng Diyos. Pinagtagumpay tayo ng lahat. Pinagtagumpay tayong lahat ng Diyos dahil kay Kristo. Amen po? Manalangin po tayo.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa biyaya ng buhay at kalakasan na patuloy niyo pong iginagawad sa amin. Salamat po sa pag-iingat, sa katapatan, at sa patuloy na probisyon na inyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, hayaan yung patuloy ka naming sambahin, patuloy naming dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Buksan niyo nga po ang aming mga puso't isipan sa inyo pong mensahe para sa amin ngayong araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan, so bago po tayo magsimula ay subukan nating i-welcome ang bawat isa na naririto ngayon. Una, yung mga first time po nating nakasama. Taas nga po kamay ng mga first time po dito sa MPAG. Yan, palakpakan po natin ng Diyos. Masaya po kami na makasama po kayo sa gawain ng Panginoon. Makipagsalong buhay, makipag-fellowship sa inyo ngayong umagang ito. At gayon din, yung isa sa mga partner po natin sa Christian Camping, kasama natin ngayon ang Outpost Coordinator ng Cebu. Ayan, si Sister Jedi. Welcome, kapatid. Kung natatandaan nyo po, sila po yung ginamit ng Panginoon upang maipaabot yung atin pong tulong na ipinadala doon po sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo sa Cebu. So, salamat po, Sister, sa buhay nyo, sa inyo pong church. At syempre, sa lahat po ng tumatawag sa iglesyang ito na kanila pong tahanan, welcome home. Yan, welcome home po. Nandyan po si Sister Angie Navidad from Canada. Welcome home po. Ayan, palakpakan po natin. Nandyan po si Sister Angie. Ayan. Nagulat ka na, magte-testimony na. Welcome po, At syempre, nandyan din po, si Sister Belen from USA. Hello po. Good morning po, mga katuwang mga partner po natin sa gawain ng Panginoon. At syempre, nandyan si Tita Josie. Ayan, hello. Mga kapatid po ni Pastor Amir. Ayan. Ni Ninang Flor. At, of course, kasama rin po natin si Tita Presi from Australia. Ayan. Eat mo lang. Meron pa pala. Ang dami Okay, praise the Lord. Ethan Isaac de Guzman. Hindi. Ikaw kasi nandiyan sa araw mo. Dixel Masong. Sinandiyan po ba? Ayan, praise the Lord. Ethel Galiadora. Ayan, praise God po, Purihin ang Diyos sa umagang ito, Masaya po tayo, magkakasama po tayo sa pananambahan sa Diyos. Amen po. At gusto ko rin pong batiin yung mga nag-birthday. Birthday ngayon ni Sister Joy. Nasa Sister Joy? Nandun na. Nasa Sunday school na. May pa-party ba doon? Joke lang. Pupunta kami. Yan. At syempre, yung nanay ko po, birthday kahapon. Nandiyan mo ba? Yan. Happy birthday. At sa lahat po ng may birthday po ng January, Pastor, Happy birthday po sa inyong lahat. Yun po ay patunay ng katapatan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? Yung mga kaarawan. Sabi po ng malagasang First Assembly of God noong 2024, we are growing together. Sabi niyo po, growing. Sama-sama raw po tayong lalago sa pananampalataya, hindi lamang po sa bilang, kundi sa pananampalataya at sa ating pong relasyon sa ating Diyos, sa pagkakakilanlan kay Kristo sa ating pong mga buhay. Growing together. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, lumalago ka na. Amen. And last year po, ang tema po natin ay glowing together. Sabi niyo po, glowing together. O pag sinabi ko pong, kamusta MPAG? Sabihin niyo, ito nagliliwanag. Okay, malakas po Maririnig po ito sa Itbulaga. O, kamusta MPAG? Amen. Praise, palakpakan nga po natin si Lord. Magliwanag daw po tayo para kay Kristo. At ngayon naman pong 2026, we are going together. Wala mo na pong tatayo. Dito lang muna. Wala mo muna go. Sabay-sabay mo tayo. Going together. Sama-sama po tayong hahayo. Ibabahagi po natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Saan man tayo naroon, sa ating pong tahanan, sa paaralan, sa ating pinagtatrabahuhan,
sa komunidad na iyong kinabibilangan, no, isi-share po natin yung misyon, yung mandato na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Sabi po sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20, then Jesus came to them and said, no, ang Panginoong Hesus lumapit sa kanyang mga alagad at sinabi, all the authorities in heaven and on earth has been given to me. Ang kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Therefore, go! Kaya naman kayo humayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I'm with you always to the very ends of the age. Yan po ang pangako ng Diyos. Amen po? Amen. Praise God. Yan po ang atin pong gagawin. At napakaganda po kasi ngayon pong month ng January, no, sinisimulan po natin ang atin pong pag-aaral sa, ayan, yung tema po natin, The God Who Saves. No, pinag-aaralan po natin kung paanong ang Panginoong Hesus po ay nagligtas ng buhay habang siya po ay namuhay dito sa mundong ito bilang tao. O natatandaan niyo pa po ba yung unang tao na pinag-usapan natin nung unang linggo ng January? Sa sermon po O, clue, siya po ay tiningala, no? Tinitingala, kahit siya'y pandak, siya'y tiningala. No? Isa siyang publikano, tax collector. Sino po Kuya Darius? Si Zacchaeus. Yan, si Zacchaeo, no? Tiningala, bakit? Kasi umakyat po siya sa puno ng sycamore. Yan, very good. Sycamore tree. No, yung pangalawang linggo naman, last week po, sino po yung atin pong pinag-aralan? Ito naman po ay babae, no, na nag-iigib, no, sa John chapter 4. Siya po ay Samaritan woman. Okay. Hindi Samarites, Samaritan woman. Okay? Samaritan woman. No, doon kay Zacchaeus nalaman natin ang misyon ng anak ng tao, which is to seek and save the lost. No, hanapin at iligtas ang naliligaw. At last week, no, nalaman natin na ang Diyos ay intentional na nagbibigay, no? Nagbibigay ng halaga. Sabihin niyo po halaga. Nagbibigay ng pagkakataon. No, pag tayo po ay nagkakamali, ang Diyos po natin, binibigyan tayo ng pagkakataong manumbalik muli. No? At pangatlo, ang Diyos po ay nagbibigay, ang Panginoong Hesus po ay nagbibigay ng buhay at pag-asa. Sabihin niyo, buhay at pag-asa. Ngayong umaga naman pong ito ay ang atin pong pag-uusapan. No? Ganda yun, usap-usap, no? Ay tungkol po sa isa rin pong taong nakaranas ng pagliligtas at kagalingan mula sa Panginoong Hesus. No, sa Bible po ay 2 beses lamang po yung recorded na ang Panginoong Hesus ay nagpagaling ng taong may ketong. No, pero hindi ibig sabihin na 2 beses lang siyang nagpagaling ng ketong. 2 lang yung naka-record, yung naisulat. Okay po? No? Nung time po kasing yon, ang leprosy, ang ketong po ay common sa Israel. Ibig sabihin, marami po ang nagkaketong. Kaya sabi nga ni Jesus sa Luke chapter 4 verse 27, sa dinami-dami ng taong may ketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, ni isa man walang pinagaling, maliban kay Naaman na taga Syria. No, Syrian commander. Yun lang daw po. Ibig sabihin, common po. Marami pong nagkakaketong sa Israel. Pero nung time ni Jesus, marami po doon pinagaling ng Panginoong Hesus. Sabi po, ayan yung kaninang verse na sinabi ko. Sabi nga doon sa Luke chapter 4 verse 4 to 40, no? Hinahapunan, no, pagkalubog ng araw, lahat ng taong may sakit, lahat ng uri ng sakit, dinala sa Panginoong Hesus. Ang ginawa ni Jesus, pinatungan niya ng kamay. At lahat sila pinagaling ng Panginoon. Jesus healed them all. Name it. Anong sakit yan? Pinagaling ng Panginoon. Halos mabura ang sakit, no, sa Israel nung panahon na yon dahil sa pagpapagaling ng Panginoong Hesus. No, marami pong, at kasama na rin po doon yung ketong. No, isa pong halimbawa ng pagpapagaling ng taong may leprosy na hindi po naisulat ay sa Mark chapter 4 verse 14 verse 3. Mark 14 verse 3. Ang sabi po doon, nung si Jesus po ay nasa Betania, nung nakituloy po siya at nakikain sa tahanan ni Simon na may ketong. Simon the leper. Alam niyo po ibig sabihin nun? The fact na si Jesus
no, ay nandun sa bahay ng taong may ketong at yung may ketong ay host siya ng dinner, ibig sabihin siya po'y magaling na. Siya po'y nilinis na, pinagaling na siya ng Panginoong Jesus. Hindi po naisulat yon, pero nakita po natin na si Simon ay magaling na sa kanyang ketong. Ibig sabihin, pinagaling siya ng Panginoong Jesus. At napakarami pa po, no, na ginawa ang Panginoong Jesus na mga himala. Sabi nga dito, marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang aklat na may sulat tungkol dito. Napakarami pong himala ang ginawa ang Panginoong Hesus na hindi po naitala. No? Pero ito pong mga himalang ito, meron po itong layunin. Ito po'y patunay ng, hindi lamang po ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus, kundi patunay po ito na totoo ang kanyang mensahe, ang kanyang katuruan na ipinapangaral. Paano natin masasabi na totoo ang isang guro, ang isang rabay kapag ginagawa niya yung kanyang itinuturo? Amen ba? No? At isa pa po, sa pamamagitan po ng kanyang mga himala, nagpapagaling ng mga sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapakain ng libo-libo, lumalakad sa tubig, nagpapahinto ng bagyo. Napakarami pong himala na ginawa ang Panginoong Hesus. Patunay na tunay ang mensahe ng kaharian ng langit. No? Kagalingan, kapayapaan, kaayusan, kapatawaran, at panunumbalik sa Diyos. Sa Diyos na nagliligtas. Amen po. Yun po ang sabi nga ni Jesus Christ doon sa, pag binasa po natin yung Mark chapter 1 verse 38. Sabi ni Jesus, tara na, magpunta na tayo sa bayan-bayan para makapagturo ako. No? Para maibahagi ko ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat ito ang layunin ko. Yun ang purpose ni Jesus. No? Bukod sa himala, ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. His purpose is to preach the gospel, preach the good news, preach salvation that leads people to repentance and faith. Kapag ang tao narinig ang mabuting balita ng kaligtasan, siya po ay magsisisi dapat sa kanyang mga kasalanan, tatalikod dito at mananampalataya sa Panginoong Hesus. At tulad nga po ng binanggit ko kanina, 2 beses lamang po na si Jesus ang record no, na si Jesus po ay nagpagaling ng ketong. Isa doon yung makikita natin sa Luke chapter 17. Naalala nyo ba yung storya doon? Si Jesus nagpagaling ng ilang ketongin? 10. No, sabi nila, nasa malayo siya. Yung mga may ketong, Jesus, kahabagan mo kami, pagalingin mo kami. Anong sabi ni Jesus? O sige, magpasuri na kayo sa pari. Nakita niyo po ba? Ganun po ang Diyos na nagmamahal sa atin. Salita pa lang, gumagaling na. Sige, magpasuri na kayo sa pari. At nung sila po'y umalis na, yung 10, nung nalaman nila na sila'y magaling, ano pong ginawa ng isa? Siya po ay bumalik. Paborito pong kanta ni Maxel to, kaya memorable po sa akin. Bumalik po yung lalaking yon, lumuhod sa Panginoong Hesus at nagpasalamat. Sabi ni Jesus, nasa na yung siyam? Sila lang yung bumalik, Samaritano pa. Sabi ng Panginoong Hesus, sige, humayo ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yun po yung isang record account sa Bible. At ito naman po yung isang account din sa Bible na ang Panginoong Hesus ay nagpagaling ng ketong. Jesus heals a man with leprosy. Mababasa po natin ito sa Mark chapter 1 verse 40 to 45. Buksan po natin ang atin pong mga Biblia. Mababasa rin po ito sa Matthew chapter 8 verse 1 to 4 at mababasa rin po sa Luke chapter 5 verses 12 to 16. Okay? So, pero ito po yung text po natin, Mark chapter 1 verses 40 to 45. Pinagaling ang isang ketongin. Lumapit sa kanya ang isang ketongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. O, pangingin niyo po yung word na linisin. Dahil sa awa, inuunat ni Jesus ang kanyang kamay. Sabi po doon, God level mercy. No, hindi lang ito yung awa na naawa ka tapos wala kang ginawa. Ito po yung awa na dudulot sa iyo ng aksyon, no, para tumulong doon sa iyong taong kinawaan. Hinipo ang ketongin at sinabi sa kanya, gusto ko maging malinis ka.
At kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Pagkatapos na mahigpit siyang binilinan, kaagad niya itong pinaalis. Sinabi niya sa kanya, tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pari. At maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo ayon sa ipinag-uutos ni Moises bilang isang patotoo sa kanila. Ngunit siya'y umalis at nagsimulang magsalita ng malaya tungkol dito at ikinalat ang balita. Kaya't hindi na hayagang makapasok si Jesus sa bayan, kundi nanatili siya sa mga ilang na lugar at pinuntahan siya ng mga tao mula sa lahat ng panig. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Alam niyo mga kapatid, konting background lang po sa leprosy. Sa Bible po, ang leprosy, ito po ay wide range of skin disease. Hindi lang po ito yung leprosy na alam po natin ngayong araw na ito. No? Iba't ibang uri ng sakit sa balat. Kasama na rin po yung molds sa kasuotan at sa tahanan. Leprosy po ang tawag doon. At hindi lang po ito medical condition nung time po, nung sa Bible times. Ito po ay religious and social issue. Ang taong may ketong, siya po ay excluded. No, hindi po siya pwedeng sumama sa pananambahan. No, sa temple gatherings bawal. And is separated from his family. Ihihiwalay po siya sa kanyang pamilya. Persahan po siyang papatirahin sa labas ng kampo, sa labas ng bayan. No, doon siya, walang kasama. At kailangan niya sumigaw. Siguro kung may Facebook noon, kailangan niya mag-post. No, pero doon kailangan niyang sumigaw. At ang sisigaw niya, marumi! Marumi! Unclean, unclean. Huwag kayo lumapit sa akin, mahawa kayo. No? Meron pa nga doon, kailangan niyang magtakip ng mula dito, no, pababa ng kanyang muka, punitin ng kanyang damit. No? Yan po ang kalunos-lunos na sitwasyon ng isang taong may ketong nung panahon pong iyon. Pero ang Diyos po ay mabuti. Amen. Amen. Ang Diyos po ay Diyos na nagliligtas. Amen po ba? Amen. Pero ano po bang ibig sabihin ng maligtas? What does it mean to be saved? Ano po bang ibig sabihin? Para sa iba po, pag sinabi pong kaligtasan, ito raw po ay kapatawaran. Para naman po sa iba, ang kaligtasan po ay kagalingan. Sa iba naman ay paglaya. At sa iba naman po ay panibagong simula. Pero doon po sa nabasa po nating text sa Bible, ipaniliwanag po ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng definasyon o namang definisyon o kahulugan. Ipinakita po ito sa pamamagitan ng pagpapalitan. This is not just a story of healing. No? This is substitution. This is salvation. Mga kapatid. At ito po yung nagpo-point po sa atin sa puso ng gospel. This points us to the heart of the gospel na sumasagot po sa ating tanong, what does it mean to be saved? To be saved means Jesus took our place so we could have His. No? Inako ng Panginoon ang kalalagayan natin upang sa gayon tayo ay makaparoon sa kanyang pinanggalingan. At ngayong umaga pong ito ay pakinggan po natin ang iyak ng isang taong nangangailangan ng kaligtasan. Ano bang ibig sabihin ng kaligtasan? Paano ba tayo maligtas? Sabi po sa Marcos chapter 1 verse 40, isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumuhod at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Kapatid, cry for mercy, manangis para sa awa ng Diyos. Nagsisimula ang kaligtasan kapag inamin natin ang tunay nating kalalagayan. Doon po sa atin pong binasa, yung taong ketongin po,
Aminado siya sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalalagayan. Alam niya na siya ay marumi. Kaya nga sabi niya, kung nais niyo po, ako po'y magagawa niyong malinis. Alam niya na siya ay marumi. Hindi na siya nakipagtalo. Hindi na siya nagdahilan. Hindi na siya nagpanggap. Siya'y lumuhod sa harapan ng Panginoon at humingi ng awa sa Diyos. May ganun po, di ba? Yung iba, nagdadahilan pa. Naalala ko po yung parang taong may sakit, ayaw magpa-check up. Di ba ayaw magpa-check up? Ba't ayaw niyo po magpa-check up? Baka malaman ko po yung sakit ko. Di ba? O kailan lang pupunta sa doktor kung kailan masama na talaga yung pakiramdam niya. Brother, sister, healing begins when denial ends. Amen po? Healing begins when denial ends. Naalala ko po nung medical mission. Sino po dito nandoon yung medical mission? Aba, nalaman natin. Maraming mga taga-Malagasang high blood. Nalaman nyo, kailangan nyo na pala mag-maintenance. O di at least, di ba? Panatag na tayo. Amen po? Amen. Doon po nagsisimula ang kagalingan. Kapag tumigil na po tayo sa pagpapanggap na okay tayo. Tandaan po natin mga kapatid, nililigtas ng Diyos ang mga tumatanggap ng may pagpapakumbaba na kailangan nila ng tagapagligtas. Pangalawa, manampalataya kahit parang wala ng pag-asa. No? Sabi ko nga po sa kanyo kanina, ang leprosy po, no, hindi lang siya sakit. It's like a social death sentence. No, permanent exclusion. Ihihiwalay ka, isolated ka, may sakit ka na, mag-isa ka pa. Yan po ang sitwasyon ng taong may ketong. Maaring itong lalaking ito, pagod na, exhausted na, no? Sa mga gamot, sa mga religious practices, rituals, no? Sa mga sinasabi sa kanya ng mga tao, ubus na tong taong to. No? Pati pag-asa niya, ubus na. Pero minsan pa, natagpuan niya ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at siya'y humingi ng awa sa Panginoon. At pansinin niyo, hindi siya nagduda sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang tanong niya lang, Lord, willing ka ba? Oh. Nais mo ba na gumaling ako? Diba, parang taong nangangailangan ng tulong pero nahihiyang humingi ng tulong kasi natatakot siyang ma-reject, no? Natatakot siya, baka hindi siya karapat-dapat. Mga kapatid, hindi mo kailangang maging karapat-dapat para lumapit sa Panginoong Hesus. Pag usaping karapat-dapat, walang karapat-dapat sa atin, sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya lumapit po tayo sa Panginoong Hesus. No? Katulad ng lalaking ketonging ito. Lumapit tayo kahit pakiramdam natin wala tayong karapatan. Diba sabi ko nga po sa inyo kanina, yung taong may ketong, bawal po yung lumapit. Dapat nga siya sumigaw, nalayuan niyo ako, may ketong ako. Pero lumapit po siya sa Diyos. Desperado siya, desperado siya sa kagalingang ibibigay ng Panginoong Hesus sa kanya. Tayo po kung alam natin na kailangan natin ng pagliligtas, ng tulong ng Diyos, lumapit po tayo, kahit anong kapalit, lumapit po tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo bibiguin. Amen po, palakpakan nga po natin ng Diyos sa umagang ito. So cry for mercy. Salvation begins when pride ends. Ang kaligtasan ay nagsisimula, no? Kapag huminto na ang pagmamalaki, no? Ang pagpapanggap. So iwanan na po natin ang pagmamalaki, ang pagmamataas. Magsimula na po tayo ng buhay, no, sa kaligtasan sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. Praise the Lord. Napakabuti po ng Diyos, tatanggapin niya po tayo. Bukas palad. Next, Marcos chapter 41 verse 42. Nahabag si Jesus sa ketongin. Sabi ko nga sa inyo kanina, God level mercy. Kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko. Sabihin niyo, oo, nais ko. Gumaling ka. Doon din nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Grabe, di ba? Nawala agad. Okay. Restored. Be restored by His compassion. Luminis dahil sa habag ng Diyos.
No? Nakita niyo yung gawa ng ketongin, yung leper? Unthinkable, lumapit siya eh. Pero si Jesus, mas unthinkable yung ginawa. Hinawakan niya yung ketongin. Alam niyo po, wala pong rabay na gagawa nun. Walang guro na gagawa nun nung panahon ni Jesus. Pero ginawa ng Panginoong Jesus. Amen po? Kasi sabi po sa kautusan, kapag ang marumi, hinawakan mo, magiging marumi ka. Nung time na hinawakan ni Jesus Christ itong ketonging ito, dapat marumi na siya nung time na yon. Pero imbis na maging marumi ang Panginoong Jesus, dumaloy ang buhay, dumaloy ang kagalingan, dumaloy ang kabanalan mula sa Diyos. Ibig sabihin, hindi nagapi ng karumihan ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin si Lord, no? No? Diba, ganun po ang ginawa ni Jesus. Parang magulang po natin. Diba? Kahit magpagulong-gulong po tayo sa putikan, no, sa mga, wag nyo naman pong gagawin, ha? Mamaya may nakita ko dyan. No? Pero, pag uuwian na, bubuhatin mo pa rin yon, yayakapin mo pa rin, iuuwi mo pa rin sa tahanan, hindi mo tataboy, tatanggapin mo pa rin. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Hesus sa ketonging ito at sa atin, mga kapatid. Tandaan po natin, walang sobrang samang kasalanan ng hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang sobrang dumi na hindi kayang linisin ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Sabi nga, sinlaki man ng barko ang kasalanan mo, sinlawak naman ng karagatan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen po? Palakpakan nga po natin si Lord. Naalala ko po, ito lagi sinasabi ni Pastor Amir, isa lang ang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos, ang kasalanang hindi inihingi ng tawad sa Kanya. Amen po? Amen. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Amen. Pangalawa, binabago ang naliligtas. Ang pagliligtas ng Panginoong Hesus po ay may kasunod na pagbabago sa atin pong buhay. Diba? Sabi ng leper, kung nais nyo po, ako po inyong mapapagaling at magagawang malinis. Ang sabi ng Panginoong Hesus, oo, nais ko, gumaling ka. One sentence, immediate effect, complete healing. Yan po ang Diyos na nagmamahal sa atin. Salita lang. No? Sabi po doon, biglang nawala yung ketong. Wala nang gamot na ititake, no, para maintenance. Wala nang rehabilitation kasi pag may ketong po, no, apektado talaga yung katawan ng tao. Unti-unti ganyang mapuputol yung mga daliri, yung tenga, yung ilong mahuhulog, no, pati yung internal organs apektado, no. Gayon din yung kanya pong yung paglakad niya, no, yung pamumuhay niya apektado po. Pero dito nakita po natin na si Jesus, nung pinagaling niya yung ketongin, complete healing, gumaling lahat. Kaya nga sabi niya, sige, humayo ka na. No, ibig sabihin, bumalik yung kalakasan nitong ketonging ito. No, dito makikita po natin, mga kapatid, na si Jesus, ang Panginoong Hesus po, siya po'y nagpapagaling hindi sa malayong lugar. No? No, siya po'y malapit sa atin. Nung hinipo niya po yung ketong, ito po'y patunay na tayo po ay kinakatagpo ng Diyos sa ating karumihan. Nung tayo'y marumi, nung tayo'y makasalanan pa, doon tayo kinatagpo ng Panginoon. Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung siya'y mapako sa krus, nung tayo'y makasalanan pa. Mga kapatid, nung makasalanan pa tayo, hindi dahil mabait tayo kaya namatay si Jesus para sa atin. Hindi po. No? Hindi siya tinalo ng karumihan, bagkos kabanalan at buhay ang dumaloy sa Kanya. This is the heart of the gospel, pointing us forward to the cross. Ano pong sabi doon sa 2 Corinthians 5:21? Si Jesus ay walang kasalanan, hindi siya nagkasala. Ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang tayo ng mga makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ganyan po ang ginawa ng Diyos. Tandaan nyo ito mga kapatid, hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil karapat-dapat tayo. Walang karapat-dapat. Niligtas tayo ng Diyos dahil siya'y mabuti at handang tumanggap sa atin. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. God saves us completely, not partially. Buong buo. Sabihin niyo po, buong buo. Kompleto kay Kristo. Amen. And last, your place taken. Kinuha ang pwesto mo. Okay.
Inutusan ng Panginoon. Sabi po sa Mark chapter 1, hindi ko na po nalagay yung verse, verse 43 hanggang 45. Pagkatapos, no, na magilingin itong ketonging ito, pagkatapos na magigpit siyang binilinan, kaagad niya itong ipinaalis. Sinabi niya sa kanya, tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pari, maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo ayon sa ipag-utos ni Moises upang bilang isang patotoo sa kanila. Mga kapatid, no? Dito makikita po natin si Jesus Christ, sinunod niya po ang kautusan. Hindi niya po ito binaliwala. No? At isa rin pong itong patunay na pagkatapos po ng pagliligtas, ang kasunod po ay obedience. Sabi niyo po, obedience. Yun po ang nais ng Diyos sa atin, pagsunod. Amen po ba? Hindi po optional ang obedience kay Jesus. Kung sinasabi mong niligtas ka ng Panginoong Hesus, siya ang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, susunod ka sa Kanya. Amen po? Obedience, mga kapatid, ito po ang patunay na tayo nga'y naligtas na nga. No? At ang utos po, maging patotoo ang iyong buhay. Inutusan po ng Panginoong Hesus ang ketonging ito na maging patotoo sa mga pari. Tandaan po natin, ang binagong buhay po, ang ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. Transformation speaks louder than words. Ayun po ba? O taas nga po yung kamay ng mga binago ng Diyos, binago ng biyaya ng Panginoon, amen po? Binago ng kabutihan ng Diyos, no? Yung wasak, binuo ng Panginoon, yung durog, inayos niya, amen po? Yung makasalanan o yung kadiliman, dinala sa liwanag, yung nasa sumpa, dinala sa pagpapala, yung nasa kamatayan, dinala sa buhay. Amen po? Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. May pagbabago na nangyari sa atin. At ito pong mga binagong buhay po natin, ito po ay parte ng misyon ng Diyos. Dapat makita ng mga tao sa paligid natin ang kapangyarihan ng pagbabago na ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, Jesus heals a man with leprosy. No? Binilinan siya, huwag mong pagsasabi kahit kanino. Pero ano pong nangyari? No? Kung ano po yung binilin sa kanya, sinuway niya. Hindi niya napigilan ng kanyang sarili, ikinuwento niya ang kagalingang naranasan niya sa Panginoong Yesus. Mga kapatid, ano pong resulta? Hindi na po makapasok ng bayan. Hayagang makapasok ng bayan ng Panginoong Yesus. Ang taong dating itinakwil ay nilinis na, magaling na, at malaya na. Amen po? Inako ng tagapagligtas ang kalagayan ng itinakwil. Sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi lang ito istorya ng pagpapagaling. Ito yung istorya ng pagpapalit. This is a substitution in action. This is salvation. Ang nag-iisang malinis ay itinakwil. Ang itinakwil ay pinalaya, pinanumbalik, nakauwi na. Amen po? Si Jesus ang pinalit sa tinakwil upang ang pinalayas ay makauwi sa kanyang tahanan. This points us forward to the cross. When Jesus Christ was rejected, crucified outside the city, so we could be accepted by God. Sa pagtatapos po natin, mga kapatid, ang istorya pong ito ay hindi lang po istorya ng pagpapagaling sa ketongin. Ito po ay istorya ng Diyos na nagliligtas. Kung babalikan po natin ang ating buhay, nung tayo po ay nanangis, tumawag sa Panginoon, ang Diyos ay nakinig sa atin. Nung tayo po ay marumi, niyakap po tayo ng Diyos, tinanggap at nilinis. Nung tayo po'y itinakwil, nakipagpalit po ng posisyon, ng lugar ang Diyos sa atin. Jesus traded place with the leper. And ultimately, He traded places with us. Ang Diyos po, ang Panginoong Hesus ay nakipagpalit ng lugar sa ketongin at sa huli, siya po ay nakipagpalit ng pwesto sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos.
The God who saves is the God who steps into our brokenness and take our place. Salvation is not just being healed, it is being restored, accepted, and brought home. Jesus traded places with a leper, and He is still doing it today. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po na mula sa walang hanggan ay piniling pumunta sa lugar na wasak, lugar na sira upang abutin po kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil yung dapat na hirap, yung dapat na krus na kami ang sanang nagbata, ay ikaw na ang gumawa para sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa inyo pong ginawa, kami po ay nagkaroon ng kasiguraduhan sa kapatawaran, at sa inyo pong muling pagkabuhay, ang bawat isa po sa amin ay may kasiguraduhan na sa buhay na walang hanggan. Patawad, O Diyos, sa mga panahon na kami ay tila baga nakakalimot na wala pong bagay, wala pong karumihan na hindi nyo kayang patawarin. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na patuloy na lumapit sa inyo. Patuloy, Lord God, na magtiwala, Panginoon, sa kabutihan mo. At patuloy, O Diyos, na makita sa aming mga buhay ang pagbabago na ginawa mo. Nagsagayon, yung mga tao sa paligid po namin, malaman nila na kayo po ay Diyos na buhay at patuloy na nagbabago ng amin pong mga buhay. Gamitin niyo po ang amin pong mga salita. Maging salita po ito ng pag-asa, salita ng buhay, salita ng kapatawaran sa iba. Gamitin niyo po ang amin pong mga kamay. Magliwanag po ito, Panginoon, ang amin pong mga gawa at mahayag, Panginoon, ang kabutihan mo, O Diyos. Nadalain ko po ang mga kapatid po namin na may pangangailangan ng kaligtasan sa umagang ito. Sinabi niyo nga sa inyong mga salita, kayo po ang Diyos na nagliligtas, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang nakakataros ng puso at pinagdadaanan ng bawat isa. Panginoon, iligtas niyo po kami, O Diyos. Hindi po, Panginoon, sa gabing ito, sa umagang ito, patuloy kang maghari sa amin at patuloy po naming ipinagkakatiwala sa inyo ang amin pong buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Albert. Ayan, maraming salamat po. At ngayon po, ay dadako na po tayo sa ating pagta-tithes and offering. So bago po yun, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong natutunan po namin ngayong araw po na ito. At ngayon po ay dadako na po kami sa aming pong pagbibigay ng aming pong tithes and offering. Naway po lahat po ng aming pong ibibigay ay alam po namin na ito po ay bukal sa aming puso. At lahat po ng mga business or trabaho man o paraan ng pagkakakitaan namin ngayon ay ibinibigay po namin sa inyo at naway po i-bless niyo po i-bless niyo po kami at naway po makatulong po ito ang aming pong pagtitithes and offering sa paghahandog po sa inyo. Yun lamang, Panginoon. Maraming salamat. To God be the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. And kokolektahin na lamang po ng ating po mga usher ang ating pong tithes and offering. At habang nagta-tithes and offering po tayo, tinatawagan ko po ang Sabanal siblings upang magpahayag po ng ating pong ng special number po.
Hello. Grace. Grace. Face. I come, I confess, in here I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sins run deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptations come my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. As for me and my house, we will serve the Lord. God bless you. Ayan, maraming salamat po sa Banal Siblings sa pag-perform po ng ating special number for today. Ayan, glory to God po. So, ayun po, para po sa ating mga announcement, inaanyayahan ko po ang lahat na panoorin po sa ating pong TV screen. Ayan.
So, ayan po. Wait lang daw po. Ayan. Welcome to Malaga Song First Assembly of God. Sunday worship starts at 9 o'clock every morning. And for online, live stream link will be sent in MFAG community group chat. Children's Sunday School starts at 9:30 a.m. after the praise and worship. Preschoolers to primary ages 3 to 10 years old. Secondary level ages 11 to 13 years old. Youth ministry ages from 13 to 20 years old. Please coordinate with Bro Julius Allendog. Women's ministry are divided into 3 groups. Young women, please coordinate with Sister Tin Palanawa. Midwomen ministry, every after worship service. Please coordinate with Sister Christy Silvano. And Grandma's group every Tuesday, 5 p.m. at MFA Church. Please coordinate with Sis Levy Bombita. Men's ministry, ever after worship service. Coordinate with Bro Darius Silvano. And men's prayer and fellowship every Friday at 7 p.m. at MFA Church. For online prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. via Google Meet. Link will be sent in MFAG community group chat. Night of worship 7 p.m. at MFAG Church for first Wednesday of every quarter. For prayer requests, kindly fill out form at Usher's Corner or coordinate with Sis Ida Paglinawan. Wow Moments every 2 months at MFAG Church after worship service. Please coordinate with Pastora Neta Cueto. Pastoral care for counseling, mentoring, and spiritual guidance. Kindly approach Pastor Amir Camarino. Child, business, and property dedication are scheduled every 3rd Sunday of the month and every Saturdays except 2nd Saturday. Book an appointment 1 month ahead. Coordinate with Cis Sheda Guzman. Maraming salamat po sa media team. Ngayon po ay sa ating pong special announcement. Ayan, lahat po ng mga kababaihan, kabataan, magulang. Ayan po. Meron po tayong Women of Worth moment or Wow Moments after church po. So, ayan, wag po muna kayong umalis at ngayon po yon after worship service. So, inanyayahan po namin kayo na pumunta. At sumunod po na special announcement ay Growth Class 1 ng Batch 3 po at Growth Class 2 po ay Batch 2 naman po. Nagsimula na po siya nung nagsimula na po siya nung January 15 at yung cell group leaders na lang po ninyo yung mag-i-inform po sa inyo kung ano po yung schedule ninyo sa mga growth class. Next po ay yung 2026 National Bible Month ng tema God's Word brings L-I-F-E or life. Tinatawagan ko po si Pastor Nat po upang i-announce po ang ito pong special announcement. Then after po nito, magkakaroon din po tayo ng ating pong closing and benediction sa pangunguna po ni Pastor Nat at ang praise and worship team. Hello. Yan. Palakpakan po natin ng Panginoon sa umagang ito. Okay, ngayon pong buwan ng January ay nagdiriwang po ang buong Pilipinas o buong mundo ba to? Buong mundo ng Bible Month January. So maganda pong pasimula dahil tuwing January ay binabalikan natin yung salita ng Panginoon. Na po, alam ko po, hindi lang po mga churches, no, pati po yung mga even po yung mga organizations nakikiisa po dito sa pagdiriwang ng Bible Month. Okay, so bilang isang church po, ito po gagawin natin. So, Malagasang First Assembly of God Bible Month Challenge 2026. Ayan. So, meron po tayong 7-day devotion Reels Challenge. Ayan, sabi nga natin, going together. Okay, actually, hindi mo naman kailangan umalis ng bahay kaagad para ibahagi ang Panginoon. Meron naman tayo mga Facebook. Tama ba? Sino po walang Facebook? Friendster pa po kayo hanggang ngayon. Yun po gagamitin natin, yung social media. Ipopost lang po yung inyo pong devotion. So, ayun po, siguro meron yata silang video yung ating media team.
Okay, so 1 week po ito mga kapatid. 1 week yung atin pong Bible Challenge. Okay, pero syempre, hindi lang 1 week. Dapat po everyday tayo. Diba? Sige, yan, may vlogger po yata tayong na-invite. Dahil National Bible Month ngayon, so allow me to share a powerful verse from Joshua 1:8. At ang Lord mismo nagsabi nito sa kanya, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. And then, here it is mga kapatid, then you will be prosperous and successful." Wow! So guys, napakaganda, di ba? Na ang sinabi doon, kailangan mag-meditate tayo na sa ganon, hindi agad maging successful, hindi agad maging prosperous yung buhay, kundi parang apply natin. And pwede rin sabihin na we are no longer under the law. Yes, we are no longer under the law, but it is important for us to understand because it doesn't necessarily mean na hindi na natin siya pag-aaralan, hindi-neglect na lang natin. Again, we cannot appreciate the grace kung hindi natin siya makikita, hindi natin siya pag-aaralan. So that's why there's also a lot of principles that we can get from it. And also the Bible is saying that Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mula sa bibig ng Diyos. So, mga kapatid, let us appreciate the Word of God, studying it, meditating on it, and of course, applying it. Hindi lang natin dapat na meditate. Hindi lang pag-memorize yung alam natin, kundi ma-apply talaga natin. Not just because for the promise, but because we love God and we want to obey Him. So, I think that's all. Have a nice day. God bless you. Okay, thank you. Si Brother Joshua. Okay, so ito po yung mechanics po natin. So, Bible Month Challenge 2026. So, we are inviting everyone to join our 7-day Bible Month Challenge. So, let us grow in God's Word and share the gospel through social media. So, paano ba sasali po tayo? So, we will create a short Facebook reel of your personal devotion. Ano ba to? Video ba to, Ate She? Video. Ayan. Pag mahihayin po, pwede na lang pong, yung ano lang po, caption po. O yan. Apo, isang verse lang, tapos ano po yung lesson po ninyo doon. Ayan. Yun. So, share your Bible verse and a short reflection. Ayan. So, post it on Facebook. Post it on Facebook. Sasend po natin sa ating GC, sa MPAG community, no? And then, tag the Malagasampers Assembly of God page. So, meron po tayong page sa Facebook, yung Malagasampers Assembly of God or MFAG Official. Yan. So, use the hashtag MFAG Official, hashtag Bible Month 2026. So, lalagay niyo po yon. In going together, sama niyo na rin po. Okay, so complete one devotion reel per day for 1 week. So 1 week po, kung kailangan niyo po makumpleto. Simula na po tayo. Bukas po Monday. Monday to Sunday. So kailangan ba siya makapito po sila? Makapito po sila. Ayan. Okay? So may reward po. Ayan. Sino pa gusto ng reward? Ayan. Okay, so all participants who successfully complete the challenge, so kung makapito po kayo, makapito. Ayan. Na post sa Facebook ay will receive MPAG memorabilia. Ayan, memorabilia. Wala pong picture ni Pastor. Ayan. Nakalagay po ay Bible verse din. Okay? Sila na pong bahala doon, ha? Ayan. Let us use social media as a platform to declare God's Word, inspire others, and be a light online. So join the challenge and share the gospel, one verse at a time, one reflection at a time, one reel at a time, to reach one life at a time. Amen? So, yan. Okay po, ipapost na po natin sa MPAG community. So, pitong post po ninyo. Ayan. Ayan. So, yan, palakpakan po natin ng Panginoon. So, let's stand together in the presence of the Lord. So, purihin po ang Panginoon. Truly, we have a God. We have a God who saves. Alam niyo po, sa Panginoon, walang tinatangi ang Panginoon. Anong kulay mo, anong itsura mo, kahit yung balat mo, maraming keto o galis. Ang Panginoon, hinipo niya. Hinipo niya, di ba? Papapakita po na ang Diyos natin ay umaabot sa bawat isa po sa atin. Amen? Hallelujah. Tayo po ay umawit and let's glorify God through worship. Your name
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, the name of Jesus, the name above all names, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Eldons and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Tunay nga Hallelujah. Po, na ang pangalan mo lamang Jesus Thank you, Lord. ang siyang aming tinataas, Panginoon, sa aming mga buhay. You must increase and we must decrease, Panginoon. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig nyo. Salamat sa patuloy mong paghipo sa aming Panginoon. Salamat po sa patuloy mong pag-abot, Panginoon, sa mga tao na nangailangan ng pagmamahal, mga taong nalimutan ng lipunan, Panginoon. Mga taong nangailangan po ng iyong pagliligtas. Salamat o Diyos, tunay po na napakabuti niyo, Panginoon. Patuloy ka manangan sa aming mga puso. Let your Holy Spirit, Lord God, continue to transform our lives, Panginoon, to be with us, to guide us, to convict us, and to teach us day after day. Salamat po, Panginoon. We believe, kasama po namin kayo, Panginoon, sa bawat paglakad namin, sa bawat araw, Panginoon. Sa lamang po papurit, pagdakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. To Lord, God be the hallelujah. glory. Thank you, Hallelujah. Lord. God bless you all. God bless you all. Hallelujah. Thank you, Lord. Kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawi, sumamba sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Sama-sama na umalik ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Hallelujah! Na't sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na't sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang
lumundag at umiyaw, pumalakpak, umindak, lumundag at umiyaw. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo.